Hello, magandang araw sa inyong lahat. Bumalik po ako rito sa headquarters ng Philippine Development Council of the Philippines more than 1 week ago after I watched Gumbursa upang this time naman ay manood ng isang love story pelikula na libre, free admission ito. So, 6 o'clock ang umpisa ng sine. The time now is 5 minutes before 6 o'clock. So, kinukunan ko po itong intro na ito dito sa likod ng actual na ng isa sa mga ng father of Philippine cinema na si Cusino Pomoceno. So, bago ako manood, kinukunan ko muna itong intro na ito para, di ba, mahirap na kukuha ako ng intro na kapanood na ako ng sine. So, in 5 minutes or in 3 minutes, mag-uumpisa na po yung sine na ang panunuorin ko ngayon ay ang pelikulang One More Chance ni John Lloyd Cruz at Bea Alonso. Total, mainit ngayon sa ang balita tungkol kay Bea Alonso. So, hindi ko to pinanood na sinin na ito noong pinalabas sometime 2006 ba. I didn't have the exact number or the exact year na pinalabas ito dahil hindi rin namin to pinanood ng misis ko eh. Ang pinanood namin ay John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo. So, since nasa balita si Bea Alonso, napagdesisyonan kong manood nito. Total, love month naman ngayon. And sabi nila, love story daw itong One More Chance. Sige, I am giving it a try for the love of Bea Alonso, for the support of Bea Alonso, for the support of, well, after the movie, magdi-discuss din ako about her and Dominic Roque. So, maya-maya, aantayin ko at magbubukas na po yung sinihan. Mapanood ko na yung One More Chance. Yung first part ito ha. First part, kasi nagkaroon to ng second part, yung second chance. Tama. So far, katatapos lang ng pagpapalabas ng One More Chance ni na Bea at John Lloyd Cruz. Gusto ko lang yung sinabi ko kanina na yung connection ng movie. Actually, nung pinapanood ko yung movie, naisip ko na parang life imitates art ba? Or art imitates life. Doon sa movie kasi parang maraming series of breakups din na nangyayari na kung tinitingnan ko kanina, parang napaka akma doon sa kung ano yung nangyayari kay Bea Alonso ngayon. Kasi itong movie na to naganap noong 2007. 2007, 2024 na ngayon. So, 17 years na. So, parang batang-bata pa si Bea doon. Iniisip ko din na parang siguro sa stage ng buhay ni Bea Alonso ngayon, parang ang kailangan niya ay or at the end of the day, parang baka mamaya niyan si Bea at John Lloyd naman talaga ang magkatadhana. Baka sa haba-haba ng mga nilakbay ng kanila, yung journey ng buhay nila, sila rin pala ang magkakatuluyan kasi naging tatay na rin si John Lloyd. Maraming breakups na rin na nangyari kay Bea Alonso. Or pwede rin na what Bea Alonso needs today is yung parang Richard Gomez or Agamulak in reverse. Dahil si Agamulak at si Richard Gomez yung sikat nung time na magpakasal sila, walang ligawang nangyari. Halos pareho yung nangyari sa kanila na walang ligawang nangyari dun sa babae mga pinakasalan nila. Na in reverse naman ang mangyayari na kung si Bea Alonso ang sikat, pwedeng a mature man na hindi naman totally unknown pero nasa the same age or the same age level or maturity ni Bea Alonso na pwedeng yung magpakasal sa kanya na wala nang ligawan kasi ang dami mo na ring naranasan ng pagmamahal sa iba-ibang tao
and yet at the end of the day nauuwi pa rin sa wala, 'di ba? Or pwede rin na ang kailangan ni yun yung in reverse ha, yung parang sa case ni na Richard Gomez at Aga Mulak, na ang pinakasalan nila ay yung mga taong hindi naman talaga nila girlfriend, and yet nag-succeed yung kanilang um, pagiging mag-asawa. Or pwede rin na ang kailangan ni Bea, kung if she wants to maintain a relationship na kailangan, lalabas lang po ako dahil kailangan na yung studio. Yun. Kung ang kailangan ni Bea ay yung parang Dingdong at Marian Rivera din ang level. So, dito nga papasok yung ang estado ng buhay ni Bea ngayon, or ang kailangan niya, yung estado naman ni John Lloyd. Kaya iniisip ko, kung ang pagtatahaki naman ng kanyang personal life ay yung kay Marian Rivera at Dingdong, ang makakatapat lang niya sa ngayon ay ang isang John Lloyd Cruz na magiging level naman ni Dingdong Dantes. Naging concern ako kay Bea kasi hindi ako masyadong nanonood ng pelikula niya, honestly, kasi hindi ko alam kung bakit. Masyado ba siyang seryoso? Si Sir Geronimo kasi singer kaya yun yung nirecommend ko kay Mrs. na panoorin namin. Habang pinapanood ko yung movie, nandun yung very 2000, early 2000 na 17 years na ang nakakaraan. So, batang-bata pa si Bea doon. Imagine mo, 17 years. Ilang taon lang siya noon? 19 ba siya noon? Kung 36 na siya ngayon. So anyway, ang bilang siguro, isang mamamayan din or isang mga mahilig din manood ng sine na affected din yung personal life mo kung sino yung bida. Ang masasuggest ko kay Bea ay yung magdasal siya, yung sa pagdarasal niya na doon lang ang tunay na makakatulong sa kanya ay ang Panginoon para tuluyan niyang masolve yung kanyang personal problem. Ang ganda nung scene na yung paano nag-mature yung sa katauhan ni Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. So, hindi natin alam kung sa katapos-tapusan sila din pala ang magkakatuluyan. So, yun yung aking take doon sa panunood ko ng scene. Para sa akin, magkabalikan man sila ni Dominic Roque, parang hindi ako, sa akin sa nakikita ko kay Dominic, hindi ako naniniwala na ito yung pang-lifetime na relationship. Ang tingin ko kay Dominic, doon sa sinabi niya, yung bago tuluyang nag-announce sila na break na sila, yung sinabi niya na ang nag-aayos sa pagkasal ay babae at saka ang lalaki lang ay yung role ay yung parang yung wine. Bilang isang ikakasal, dapat yung passionate ka dun sa ang paghahanda ng yung sa kasal, either yun pag-uusapan ninyong dalawa yun, dapat kayo parehong passionate na ito yung magiging mga entourage natin, dito natin gagawin yung simbahan, dito ang reception natin. Pag-uusapan yun, hindi lang purely babae yun, kasi kung sino man basically ang naghahanda para sa kasal, nandun yung gastos Halimbawa, si lalaki ang naghahanda, dapat kaya niyang gumastos. Kung ano yung kaya niyang lugar na pagdausan ng reception o kung saang simbahan o kung sino-sino magki-cater, kaya niyang gastusin. In this case, sa case nila ni Bea, parang hindi pwedeng siya Dahil ang mangyayari, ang pera, kumbaga, ako yung naghanda ako yung nagkuha ng mga kung saan tayo mag-reception. Dapat, kaya ko rin gastusan yan. Kung si Bea naman ang hindi siya pwedeng maggastos nun dahil siya ang babae. Medyo
may off doon sa sinabi niya. Medyo off doon bilang isang lalaki. So yun, sana nagustuhan nyo yung take ko doon sa relationship ni Dominic at Bea Alonso in connection with the movie na One More Chance. Ayun. So, bye-bye sa inyong lahat at sana ay magkita-kita ulit tayo sa susunod kong vlog. Sa mga ngayon pa lang po nakapag-view ng aking vlog, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, at mag-iwan ng comments sa comment section ng ating live. Bye-bye and God bless.